everyone! Mula pa rin po sa Pag-asa, ito na po ang ating hirit panahon. Nako, meron pa rin pong namatang LPA or low pressure area dyan po sa may 130 kilometers east-northeast ng Puerto Princesa City sa Palawan. Kaya naman po magkakaroon po ng malawakang pag-ulan sa Palawan, Visayas at Central at kasama rin po ang Western Mindanao. Wala naman pong chance na magiging bagyo itong ating LPA na ito. So, good news po yan para sa ating mga kapuso. Pero ingat-ingat po sa mga medyo inuulang-ulang lugar. Posible po yung mga pagbaha at mga landslide, no? Ingat-ingat po tayo. Okay, ang buong bansa naman po, halos magiging maulap at magkakaranas sa mga pag-ulan. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Sunrise po natin 6:20 ng umaga at sunset po natin ay 6:01 ng hapon. Narito naman po ang mga weather conditions at mga temperatura sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Okay, sa mga nag-iisip siya na pagkakakitaan, bakit niyo subukan magtayo ng isang food business na target ang mga health conscious tulad ni Suzy at ni Lynn? At ikaw. Oo, kaya narito ang ilang pagkain pa rin niyo simulan para sa negosyo yan. Panoorin natin ito. Kung nag-isip kayo pumasok sa food business, gawa ng twist ang mga pagkain na kasanayan na. Tulad sa pizza, subukan mag-offer ng variety na pang health conscious. Gaya nitong wheat pizza. Ang wheat o trigo ay sinasabing good for the heart, kaya naman pag ito ang main ingredient ng pizza dough, iwas sakit ang sino mang kakain. Madali lamang daw itong i-prepare. Isang lalagyan, paghaluin ng mga dry at wet ingredients plus additional wheat. Itabi ang dough at paasahin sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos ay ihugis gamit ang molder. Sunod ay lagyan na ito ng sauce at mga paboritong topping. At saka iluto sa oven sa loob ng 3 to 5 minutes. When I formulated it, I make sure that it's gonna be friendly for all people, and even the children will be able to appreciate the wheat pizza. Para sa mga pagkain pwede sa mga diabetic at nag-high blood, subukan gumawa ng low sugar at no-bake cheesecake. Wala raw kasi masyadong asukal ito and low in cholesterol pa ang ingredients. Sa isang lalagyan, pagsamahin ng cream cheese, harina at gelatin. Haluin at saka ilagay ang mixture sa molder na mayroong crushed bread. Palamigin sa ref ng 30 minuto at lagyan ng decorations. Sa halagang 250 pesos, maaari nang makagawa ng ganitong recipe. Aside from cheesecake, pwede rin gumawa ng low-fat chocolate cake. And speaking of chocolates, di maaaring mawala ang mga chocolate treat na maaaring gawing negosyo habang nasa bahay. Tulad na lamang nitong heart-shaped choco lollipops na maaaring ibenta sa halagang 15 to 25 pesos. Para gumawa nito, tunawin ang tsokolate sa isang bowl sa loob ng 5 minuto. Saka ilagay sa nais na molder. Palamigin sa ref sa loob ng 5 hanggang 10 minutes. Maaari ring makagawa ng chocolate boxes at edible flowers. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa sweets like chocolates. Ito something new, swak sa budget at masarap pa. O diba, gamit lang ang abilidad at pagiging malikhain, siguradong aasenso ang kahit sino. Kaya subukan na magkaroon ng business, mga kapuso. Kuyog. Uy, may kukuyogin tayo. Oh, meron. Wala magbabato, ha? Wala Pero magbabato. At marami sa atin na bigla nga lang. Naku, talaga nalungkot sa nangyari sa isang kababayan natin boksingero sa Argentina. Biruin nyo naman kasi sa pagkapanalo doon ni IBF Interim Light Flyweight Champion John Riel Casimero, pinagbabato nila ng bote ng tubig at upuan ang ring. Kaya itong sina John Riel, napilitang magtago sa ilalim ng ring ng halos 1 oras. Ang tagal. Buti, hindi. Ang kanyang mga karanasan doon sa Argentina, ikukwento na ni John Riel live sa ating Hinandang Heroes. Welcome para sa kanya dito sa unang hirit. Ayan. Yay! Live! Congratulations! Kumusta ka naman? Okay lang po. Kumusta ka naman ngayon? Mabuti naman po. So, 1 oras ka nagtago sa ilalim ng ring. Opo. Bakit? Hindi ka nila nailabas o mailabas? Marami pa kasing tao na gusto pang manakit sa amin ba? Talaga? Ang security nila hindi enough.
Ang security meron naman pero hindi nila Makontrol? Hindi nila makontrol. Mas maraming kumuyog kaysa sa kumukontrol, gano'n? Oo. Pati yung mga polis, binugbog din ba? Anong mga nagkuyog sa'yo? Talaga? Kaya naman pala, alinlangan din sila sa buti hindi ka sinundan sa ilalim. Uy, parang hindi nila ako nakikita ba? Hindi ka Salamat. nakita. Oo. Bakit nyo naisipan doon sa ilalim ng ring? Yun lang yung pinaka-safe na Oo. space doon? Kapag tumakbo ako, maraming mga tao na nasa labas pa ba? Aabangan ka pa. Oo. Sino kasama mo nagtago sa ilalim? Ako lang po. Ikaw lang mag-isa. Oo. Sino isa yung parang hinahabol din siya, parang coach din ninyo, no? Opo. Oh my goodness. Ako, buti naman at nakauwi ka ng maluwala. At wala nakaabot sa'yo doon. Oo, wala naman. Wala. Paano ka nakalabas doon sa ring? Minsan mo 1 hour ka nagtago doon, ano? Paano ka nakalabas? Hinahanap po nila ako. Inanap ka. Tapos wala na yung mga nagkuyog, pinalabas na. Siguro kumalma na yung sitwasyon. May mga polis na dumating ba? Ayun, Nagdagdagan na. nag-back up. Oo. Pero nung time na yun, nagsialisa na ba lahat ng tao sa, may natira pang May nila? marami po natira. Naghintay pa ba? Saan ka nasaktan? Doon sa laban mo o doon sa kuyog sa'yo? Doon sa Sa kuyog? Sakit sa dibdib. Samahan sa loob, di ba? Na parang, ano ba yun? Syempre walang kalaban-laban. Wala. Ilan lang kayo magkakasama doon. Dami-dami nila. Naku, abangan po natin yan. At iba pang mga kwento mamaya kasama si John Mayer. Kaya samantala, unang balita muna tayo. Oo. So mas nabugbog ka doon sa kuyog? Ang mga unang balita sa umagang ito. 14 na pasahero, sugatan sa pagsalpok ng sinasakyan nilang jeep sa isang puno sa Ortigas. Sa Quezon Avenue naman, lalaki, sugatan matapos mapundol ng isang jeep. Ilang pasahero ng jeep, nasaktan din sa aksidente. High alert itinaas sa Pulangi, Albay, dulot ng pagbaha dahil sa pag-ulan. Latest update sa lagay ng panahon sa weekend, aalamin live. NBA rising star na si Jeremy Lin pinangunahan ng ikapitong sunod na panalo ng New York Knicks. Ngayong Oral Health Month, tamang pangangalaga ng ating ngipin. Alamin. Ilang sikat na banda nagrakrakan sa Love Rage concert sa UP Fair. Ilang programa at personalidad ng GMA Network wagi sa 8th US TV Students' Choice Awards. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Isang lalaki sugatan ng mabundol ng papaserong jeep sa Quezon City. Nasaktan din ang mga pasahero ng jeep na sumalpok pa sa isang tindahan matapos makabundol. Narito ang report, Victoria Tulad. Duguan at halos walang malay ang lalaking ito matapos mabundol ng isang pampasaherong jeep sa Quezon Avenue sa Quezon City pasado alas 12 ng madaling araw. Matapos makabundol, dumire-diretso pa ang jeep at sumalpok din sa isang tindahan. Sa lakas ng pagkakabangga sa tindahan, nasira ang ihawan nito, mga tubo at maging ang bubong. Nabasag naman ang windshield ng jeep at nayupi rin ang unahan. Ayon sa driver ng jeep, bigla na lang daw tumawid ang lalaki, kaya't hindi niya ito naiwasan at doon na siya nawala ng kontrol sa sasakyan. Biglang tumawid. Inilagan ko siya kaya bumangga ko Galing ng Quiapo ang jeep at papunta sana ng Fairview. Si Cora misto lang nagka-amnesia pa dahil hindi nito matandaan ang apelido matapos tumama ang ulo sa bakal sa loob ng jeep. Masakit ulo ko. Ano po bang nangyari? Bigla na lang may iniwasan siyang lalaki Tapos bigla na lang siyang bumangga. Ang iba masakit daw ang mukha at braso. Dito po kamay. Nakakatulog-tulog na ako sabi niya may tumawid daw. Gumewang, 3 beses gumewang, saka dire-diretso rito. Laking pasasalamat na nga lang daw ni Edwin na walang ibang nangyari sa kanila ng anak, lalo na't hindi siya nakakakita. Agad namang dinala ng driver ng jeep sa ospital ang mga sugatang pasahero at nangakong pananagutan ang nangyari. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Victoria Tulad, reporting. Inoobserbahan pa rin sa ospital ang 2 malubhang na sugatan sa pagsalpok ng pickup truck sa trailer truck sa Star Tollway sa Malvar, Batangas. 3 sakay ng pickup ang nauna nang namatay sa disgrasya. Kabilang sa kanilang isang batang dadalhin sana sa bahay ampunan. Narito ang report ni Dante Perelio.
Mistulang pinitpit na lata ang pickup truck na ito matapos sumalpok sa sinusundang trailer truck sa may Star Tollway sa Malvar, Batangas. Dead on the spot ang 12 anyos na nakilala lang sa pangalang Emily. Dead on arrival naman sa Mediatrix Hospital sa Lipa, Batangas ang madring si Flordelina Espiritu at tauhan ng simbahan na si Jasmine Liwag. Critical naman ang kondisyon ng driver ng pickup at isa pang kasamahan ng 3 namatay. Mga taga Three Kings Parish Council ng Gapan Nueva Ecija ang mga biktima at ihahatid lang sana ang asawing si Emily sa isang bahay ampunan sa Batangas. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na binabagtas ng trailer truck na may kargang mais ang slow lane ng Star Tollway patungong Lipa City nang sumalpok sa likod nito ang puting pickup truck. Base sa investigasyon, matulin raw ang takbo ng pickup at huli na raw nang makapagpreno ito. Batay na rin sa skid mark na nakita sa pinangyarihan ng aksidente. Posible na pagod din yung driver sa layo na kanilang tinakbo. Pero yun nga, hindi rin nagkaroon ng preemption yung driver kasi kita niya ng dikit, diretso pa rin siya. Ang driver naman ng nabanggang trailer truck nagpaliwanag pa rin at nalungkot daw sa nangyari. Mga namatayan po condolence na lang po sa kanila po at hindi ko naman po kagustuhan yung nangyari po. Wala pa kaming makitang